Hello guys, so sorry medyo late, pero let's talk about it. July 4 hanggang July 31, magta-transit or papasok si Planet Venus into the House of Gemini. So what does it mean para sa atin, sa bawat zodiac sign? This will be greatly affecting sa mga placements nyo. So check your birth chart kung meron kang placements. Yung bawat zodiac sign na babanggitin natin. Pwedeng hindi natin nabanggit yung specific zodiac sign mo, which is yung araw ng kapanganakan mo. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka affected. It's all in your birth chart. So, kung hindi mo na yung birth chart mo or yung pa na yung placements mo sa dulo ng video natin, we have a link for this. So, let's pag-usapan natin siya. Pero bago yun, ano nga ba si Venus, diba? So, Venus is the second planet in the solar system. Pero sa astrology kasi, associated tong planet na to with love, beauty, harmony, even pleasure. And nagsisymbolize din ito na about, actually, relationship din natin towards pera, material possessions natin, tsaka yung sense of value. And it is also a female energy. At since papasok siya kay Gemini, ano nga ba yung House of Gemini? Pag-usapan mo natin. The House of Gemini, ito yung third house sa tinatawag natin na birth chart mo. So, third siya, pangatlo. So, this is called, ito yung associated to. House of Gemini is ruled by the planet Mercury. So, Mercury naman is about communication and technology. Now, tinatawag ang House of Gemini also as the House of Communication. And it is also, ito yung lugar kung saan napaprocess natin yung mga information. Tinatawag din siya ng learning about intellect din natin. And ito yung house na ng mga short travels. Siguro yung mga tipong, mga tamang out of town na mga quick getaway. So how will this transit na nagsimula ng July 4, matatapos ng July 31st, how will it affect us? Bawat zodiac sign natin. Pag-usapan na natin siya. So this transit na tinatawag natin, Venus enters Gemini, malaki yung impact niya sa mga air signs. So what are those air signs ba? Gemini, Libra, and Aquarius. So andoon na tatlong signs na to, kung meron kang placements na ito sa chart mo, andoon na medyo ma-energize. So siguro naramdaman na ng iba na energize yung concept nyo of love. When we say love, hindi lang naman, again, hindi to tungkol na sa jowa lang It could be love towards your parents, pwedeng sa kapatid mo, pagmamahal mo sa trabaho mo, sa negosyo. So, andoon yung connection na lumalalim yung desire mo to show your affection towards sa mga bagay at mga tao na importante sa'yo. And magkakaroon din kayo ng mga tinatawag na social dynamics na kung saan medyo mas feel nyo na mag-connect with a lot of people. Kasi ito na yun Ito na yung sense na binibigyan kayo ng universe ng chance to have a better connection with other people. Kumbaga, building bridges ang ginagawa sa atin na universe. Pero pinakamatinding bibigyan ng energy na to or magkakaroon ng effect sa kanila is yung mga may placements, pwedeng Sun, Moon, Rising ng Gemini. So medyo kayo muna ang bida sa panahong ito. So andyan na medyo magkakaroon kayo ng peak na mapapansin nyo, bakit parang yung mga tao nanodraw palapit sa inyo? Yung mga tao na sila yung nagkakaroon ng magnetism effect na feel nila na mapalapit sa'yo, they would love to get your opinion, makuha attention mo, marinig boses mo, or maintindihan nila yung mga kwento mo. So, iba din sa inyo, pwede makaranas, when may placements ng Gemini, makaranas na magkaroon kayo ng mga admirers, madagdagan, or could be someone, pwedeng bigla magbigay ng magsasabi sila na, hey, I feel you or I admire you. So, yun yung medyo magnetize ngayon. At pretty ang ating mga friends who has Gemini placements. Pero doon naman sa may mga Libra, of course, affected din kayo. So, magkakaroon kayo ng better communication. Kasi Libra is an air sign, it's about balance. So, andoon na you will know how to express ng mas maayos pa yung nararamdaman nyo. Actually, medyo hindi lang sa romance to magagamit nyo tong aspect na to, ito, energy na to, in terms of your professions. Pwedeng sa business or for sa work. So, andoon na
it will be easier para sa inyo na mas maintindihan kayo. Andoon na mas maging eloquent kayo magsalita, mas maayos. Andoon na mas ma-well explain nyo. Na yung tipong kaya nyong explain ng isang komplikadong bagay sa isang tao na hindi alam yung topic na yon. So this is a grand way para gamitin nyo to para madagdagan, of course, yung sa finances nyo, di ba? Sayang ang pera. Now, para naman sa mga friends natin na may placements ng Aquarius, hinay lang ha, although andoon na magkakaroon kayo ng parang desire na parang quote-unquote lumande or mag-flirt. Remember that you are dealing with emotions ng ibang tao. Wala masama, sabi nga ng friend ko sa akin, humayokot lumande. Pero of course, there should be boundaries pa din. There should be also the self-respect. So, andoon na magkakaroon, mas magiging open kayo, mag-express ng mga feelings nyo na hindi nyo man actually ginagawa before. So, it could be not just in flirting, pero andoon kung ano yung dinadamdam mo before towards another person. Magkakaroon ka ng chance or magkakaroon ka ng energy to say it. Magkakaroon ka ng chance to express kung ano ba talaga yung saloobin mo. Now, ano bang opposite ni Gemini? Of course, we have the House of Sagittarius, the 9th house. So, yung may mga placements ng birth chart nila sa Sagittarius, magkakaroon din sa inyo ng medyo matinding effect. So, pwedeng maka-experience kayo ng parang restless kayo, na parang napapagod kayo in terms sa mga commitments nyo, sa mga commitments nyo. So, it could be sa romance, or sa mga friendships nyo, or maybe commitment nyo in terms of family matters. So, any type na nagkaroon kayo ng deep connection or commitment, andoon na naramdaman nyo, nakakapagod. And medyo madron kayo doon sa aspect na yung mga tipong mga light-headed connections, yung mga tipong quick kwentuhan, mabilis na chikahan lang. Pero of course, pinapaalala sa'yo dito, do not let those quick connections na mas maging mabigat ang dating sa'yo o mas pahalagahan mo versus doon sa mga long-term connections. Pinibigyan ka lang ng universe ng chance right now to have the sense na pag medyo nag-detach ka ng konti doon sa mga long-term connections mo, marelax ka, ma-detoxify ka, tsaka andoon na makahinga ka din. Parang halaman, hindi pwedeng dikit-dikit lagi ang halaman eh. Kasi hindi sila makahinga na maayos. So, same thing with you. This is just a chance for you para makahinga ka ng maayos. And also to give yourself the chance na to experience something fresh. Pero not to the point na sisirain mo naman yung long-term connections mo. Now, for the last two signs, may placements po. If you have Pisces and Virgo sa chart mo, makinig ka din. Okay, so this transit can, magkakaroon to ng parang internal, hindi, pwede siya tawaging conflict, na parang internal desire, na mas hindi mo alam kung anong uunahin mo. Doon ka ba sa yung desire ng magkaroon ka ng desire, for, yung malalim na connection sa mga tao sa paligid mo, or magde-detach ka? Kasi andoon na, you will be placed sa tinatawag natin fork in the road na hindi pagpipiliin mo eh. Ano ba? Magko-connect ba ako sa kanya? Will I trust this person o wag na lang? So, andin yung point na you need to decide. So, before you make a decision, of course, andoon na kailangan magkaroon ka tinatawag natin informed decision. Meaning, alamin mo muna kung ano yung pinapasok mo. Minsan kasi may sinasabi nga sila eh, if it's too good to be true, too good to be true nga yan. So, it's time that Pisces and Virgo placements, andoon na maging conscious kayo. Maging medyo extra careful kayo. Kung kailangan nyong imbestagahan, magtanong kayo ng follow-up questions, please do. Kasi ito yung make sure that you are making the right decisions. Ano ba tong taong to? Dito ka ba magkakaroon ka ba ng, mag-i-invest ka ba ng time and energy? Or i-detach ko na siya sa buhay ko? Kasi hindi na maganda yung dala niyang energy towards me. So, time for you to make those decisions. So, medyo maglilinis muna tayo ngayon ng life mo, Pisces and Virgo, kasi sabihin na lang natin na long overdue na to. So, I hope nakatulong yung mga readings sa inyo with regards to our Venus in Gemini transit. So, if you're new to the channel, please do subscribe, like, and share this video. And
I'll see you very soon. So, mula po dito sa Baguio. So, thank you so much and I'll see you soon enough. Okay? Goodbye.